Sa loob ng isang high-end na bar sa BGC, nagsasayawan ang mga tao sa buong silid. Kumukuti-kutita pa mga iba't ibang kulay ng ilaw. Tila ba isang lugar na tanging musika, alak at ingay ng kasayahan ang maririnig at makikita. Sa isang sulok ng lounge area, nakaupo si Niana sa isang velvet na upuang pangdalawahan. Hawak ang cocktail na halos hindi niya nababawasan. Nakasuot siya ng itim na dress na sinabayan ng pulang lipstick. Ibinigay ni Lucy. Pero ngayon, si Lucy ay wala sa tabi niya. Nagpaalam lang saglit para puntahan ng ibang kaibigan sa dance floor. Pero ilang minuto nang lumipas, ay hindi pa rin to bumabalik. "Miss, mag-isa ka lang ba?" Tanong ng isang lalaking may matikas na postura. Naka-formal casual na damit. Naamoy agad ni Niana ang halo ng mamahaling pabango at alak mula sa hininga nito. Napalingon si Niana at agad na nakaramdam ng tensyon. Panay ang lingon niya sa paligid. Umaasang makita ang pamilyar na kulay rosas na dress ni Lucy. Wala. Hindi ako nag-iisa. May kasama ko. Mabilis niyang tugon at pilit pinakakalma ang sarili habang iniangat ang cellphone para mag-text. Pero walang signal. Ngumiti lang ang lalaki at walang paalam na umupo sa tabi niya nang masyadong malapit. "Miss, huwag ka nang mahiya. Ako lang naman to. At saka sigurado ako na hindi na babalik na yung kasama mo. Kaya sumama ka na lang sa akin. Baka mamiss mo yung saya." Nilapitan pa nito ang mukha niya. Bahagyang paus ang boses. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Niana. Hindi dahil sa musika o sa ilaw, kung hindi dahil sa kaba. Alam niyang hindi basta-bastang titigil ang lalaki. Nagpa siya si Niana na tumayo. Ilang minuto nang lumipas ngunit wala pa rin si Lucy. Sobrang kaba na ang nararamdaman niya. Hindi ito basta-bastang kaba, kung hindi takot na may halong pangamba. Ngunit bago pa siya makalakad palayo, agad humarang ang lalaking kanina pang mapilit. Sa isang iglap, inilapit nito ang kamay sa kanyang mukha. Tila may pinamoy na hindi niya mawari. Isang kakaibang amoy. Matapang. Kemikal. Nakalilito. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala ng ulirat, itinulak niya ito gamit ang natitirang lakas. Tumilapon ang lalaki at agad siyang tumakbo. Pilit binabagtas ang daan palabas ng bar. Ngunit sa bawat hakbang ay tila gumuguhit ang bigat sa kanyang mga binti. Nanlalabo ang kanyang paningin. Ang mga ilaw ng bar ay nagiging malalabo. Paikot-ikot, para bang umiikot ang buong paligid. Paano ba yan, miss?" Narinig niyang sambit mula sa likod, habang ramdam niyang may humablot sa kanyang braso. "Hindi ka na makakatakbo. Sa akin ka na talaga ngayong gabi." Napaatras siya ngunit mas mabilis ang lalaki. Hinawakan siya nito sa balikat at itinulak sa pader ng isang madilim na hallway sa likod ng bar. Napapikit si Niana. Nakaramdam ng matinding pagkahilo. Tila hindi na niya kayang makontrol ang sarili. "No! Bitawan mo ko!" Mahina niyang sabi. Pilit na lumalaban kahit pa nangihina. "Akin ka ngayon. Ang laki ng binayad ko sa'yo eh." "Binayad?" Napakunot ang noon ni Niana. "Anong binayad? Kanino?" Hindi niya maintindihan. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng lalaki. At bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang labi ng lalaki sa kanyang leeg. Pilit niya itong tinutulak, nagpupumiglas, pero ang katawan niya ay parang ayaw makinig. Hanggang sa isang matigas na boses ang pumunit sa dilim. "Let her go!" Isang mabigat na ingay ng sapatos sa sahig. Kasunod ang biglang tadyak na tumama sa tagiliran ng lalaking nananakit. Bumagsak ito sa gilid. Napaungol sa sakit. "Sira ulo ka! Sino ka ba? Huwag kang makialam sa amin ng girlfriend ko." Galit na sigaw ng lalaki habang pilit bumabangon. Ngunit nagsalita si Niana. Halos paos at halos wala ng lakas. Hindi ko po siya boyfriend. Please, tulungan niyo po ko." At kasabay ng mga salitang yon, bumagsak siya. Diretso sa dibdib ng lalaki na dumating. Isinapo nito agad ang braso sa kanya. Inalalayan siya habang tinatakpan ang katawan ng babae. "Hindi mo siya girlfriend ha?
Mas lalo akong may dahilan para tawagin ng security. Mariing sabi ng lalaki habang may mabilis na paggalaw sa bulsa nito at kinuha ang cellphone. Saka may tinawagan. Emergency dito sa may hallway sa likod. May attempt ng assault. Rinig ni Niana. Habang lumalabo ang paningin ni Niana, tanging init ng dibdib ng lalaking sumagip sa kanya ang kanyang nararamdaman. Nang dumating ang mga security ay kaagad hinuli ang lalaki. Ngunit si Niana ay wala na sa sarili, kaya't binuhat ito ng binata at dinala sa kotse. Pagkaupo ni Gio sa driver's seat ay agad niyang napansin ang kakaibang paghinga ni Niana. Mabilis, mabigat, at may bakas ang pananakit. Muling sumalyap siya sa babae. Basang-basa na ng pawis ang sentido nito at ang pisngi ay namumula. Nang hipuin niyang noon ito ay nararamdaman niyang mainito. She's burning up. Bulong niya habang mariing pinisil ang manibela. Alam niyang dapat ay sa ospital ang diretsyo nila pero naalala niya mga usap-usapan tungkol sa ilang pampadrogang ginagamit sa mga club. Mga kemikal na mabilis kumalat sa katawan at kumikilos ng mas mabilis kesa sa mga regular na gamot. Kung dadalhin niya si Niana sa ospital, baka abutin ng oras bago ito maasikaso. At kung may ibang plano pa ang lalaking yun sa bar, hindi niya alam kung ligtas ba ang ospital. Mabilis niyang binago ang direksyon ng sasakyan. Pagdating sa kanyang condo unit sa 13th floor, agad niyang binuhat si Niana. Isinandal niya ito sa kanyang leather couch. Agad na kinuha ang towel at inilapat sa leeg ng dalaga, habang ang isa naman ay pinupunasan ng noo. Okay ka lang ba? Tanong niya kahit alam niyang hindi siya nito maririnig ng maayos. Mainit ang katawan nito pero walang malay. Hindi nagwawala. Hindi rin nagsasalita. Lumapit siya sa minibar, kinuha ang emergency kit at naglagay ng ice pack. Dahan-dahan niyang nilagay ito sa batok ni Niana. Hindi ka dapat nasa ganung lugar. Sino ba talaga yung kasama mo? Bulong niya. Nagulat si Gio nang biglang lumapit si Niana at bigla siyang hinalikan. Ramdam niya ang init ng balat ng babae, ang nanginginig nitong mga labi, at ang mapupungay nitong tingin na humihingi ng tulong. Mabilis niyang hinawakan si Niana sa magkabilang balikat at marahang inaalis ang sarili mula sa halik. Wait, bulong niya. Malumanay pero may diin. Miss, you're not okay. Help me. Halos pabulong na sabi ng dalaga. Ang init. Hindi ko alam kung bakit. Parang hindi ako makakilos. Hindi ako mapakali. Pinagmasdan ni Gio ang itsura nito. Namumula ang mukha nito. Mabilis ang paghinga at halatang nalilito. Doon niya lubusang naintindihan. Hindi ito normal. May napainom o napasinghot dito. At hindi ito dapat samantalahin. Are you sure about this? Tanong niya. Kahit alam niyang ang tunay na sagot ay hindi niya kayang asahan sa ganitong kalagayan. Tumango si Niana. Nanginginig ang boses at pawis ang noo. Yes, please, help me ease my pain. Habang ang mga mata nito ay puno ng pagnanasa. Ngunit habang tinitingnan siya ni Gio, nakita niya ang kalituhan at takot sa mga mata nito. Hindi pagnanasa kundi paghingi ng tulong. At hindi niya magagawang samantalahin ang kahinaan nito ngayon. Maingat niyang inalis ang mga kamay ni Niana mula sa kanyang braso at hinaplos ang pisngi nito. Hindi ganito ang paraan para tulungan ka. Mahina niyang bulong. Hinuban niya ang coat niya at maingat na ibinalot yun sa balikat ni Niana. Marahan niya itong inakay pabalik sa kama. Tinutulungan itong mahiga ng maayos. Pinanatili niya ang distansya ngunit nanatiling nandoon. Nakaupo sa gilid. Pinapahid ang pawis sa noon nito gamit ang malamig na basang towel. Minsan ay pumipikit si Niana. Sumisinghap, humihingal. Kinakabahan si Gio pero sinisikap manatiling kalmado. Ligtas ka na, bulong niya. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Hindi ko hahayaang mawalan ka ng kontrol, kahit sa sarili mo. Kinaumagahan, mainit ang liwanag ng araw na sumisilip sa makintab na bintana ng condo unit. Mabigat ang ulo ni Niana, parang binabayo ng maliliit na tambol. Nang idinilat niya ang mga mata, ilang segundo siyang blanko. Puting kisame, malamig na aircon,
at isang malambot na kama. At isang lalaki sa tabi niya. Napabalikwas siya ng upo. Hawak ang kumot at mabilis na itinakip sa katawan. Sino ka? Ano nangyari sa akin? Nagulat ang lalaki. Agad na tumayo mula sa gilid ng kama. Naka-shirt pa rin at mukhang hindi pa natutulog. Hey, huwag kang matakot. Hindi kita ginalaw. I swear. Mabilis at kalmadong sabi ng lalaki. Gio ang pangalan ko. Tinulungan lang kita kagabi. Sa bar. Napakunot ang noon ni Yana. Unti-unting bumabalik ang alaala. Ang estrangherong lalaking umupo sa tabi niya. Ang kakaibang amoy. Ang pagkahilo. Ang takot. Naabutan kitang hinahabol ng isang lalaki. Looks like you've been drugged. Kaya't dinala kita rito. Malayo pa kasing ospital at baka kung sino pang sumunod sa'yo kung iiwan kita ron. Natahimik si Yana. Pilit na inaaninag kung totoo nga ba ang sinasabi ng lalaki. Tumingin siya sa katawan niya. Suot pa rin ang damit niya. May kumot na nakabalot at isang malinis na towel sa gilid ng unan. Wala akong ginawa. Seryosong sabi ni Gio. Pinagpapawisan ka buong gabi. Nilagnat ka. Magdamag akong nakabantay. Hindi ako natulog just to make sure you're safe. Doon lang napanatag ang loob ni Yana. Napatitig siya sa lalaking tila mas pagod pa kaysa sa kanya. Salamat at pasensya ka na. Mahinang sabi niya. Tumango si Gio. Walang anuman. At least now you're safe. Ilang minuto lang lumipas pero parang mahaba na yun para kay Yana, na ngayon ay may kalmadong humihinga. Kahit may kaba pa rin natitira sa dibdib. Naglakad si Gio papunta sa maliit na kusina. Iniwan siyang mag-isa sa kama. Ilang sandali pa, pumasok itong muli sa kwarto hawak ang isang mug. Coffee? Alok nito, maingat ang kilos. Wala akong creamer pero may asukal. Tinitigan lang siya ni Yana saglit bago niya tinanggap ang tasa. Salamat. Mahinang tugon niya. Anong huling natatandaan mo kagabi? Tanong ni Gio. Naupo sa kabilang gilid ng kama. Hindi masyadong malapit. Hindi rin masyadong malayo. May lalaki sa bar. Tinanong kung mag-isa lang ba ako. Tapos parang may naamoy ako. Saglit siyang napahawak sa sentido. Tapos, ikaw. Tumango si Gio. Tinangka kang hipuan ng lalaking yun. Buti na lang dumating ako sa oras. Pero mukhang may pinaghalong pampahina at pinigilan niyang sabihin ang hinala niya tungkol sa uri ng droga. Hindi magandang kemikal yung ginamit sa'yo. Buti hindi bumigay ka ng tuluyan. Napayuko si Yana. Nanlamig ang mga daliri. Kasama ko dapat si Lucy eh. Mahina niyang sabi. Birthday niya kagabi pero iniwan niya ako. Hindi ka dapat nag-iisa sa bar, lalo na't babae ka. Mariing sabi ni Gio. Delikado. Pasensya ka na talaga sa pagsigaw ko kanina ah. Dagdag ni Yana. Nagulat lang ako. Okay lang, natural lang yon. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. Actually, buti nga't ang unang reaksyon mo ay ipagtanggol ang sarili mo. Tumingin si Yana sa kanya at sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Thank you, Gio. Hindi ko alam kung ano nangyari kung hindi ka dumating. Tumango lang si Gio at ibinalik ang ngiti. Pagkatapos nilang kumain ng magaang agahan, kinuha na ni Yana ang bag na inihanda ni Gio sa tabi ng pinto. Nakaayos ang buhok niya kahit halatang pagod pa rin. Salamat ulit, ani ni Yana habang nakatingin sa kanya. Tumango lang si Gio. Sigurado ka bang kaya mong umuwing mag-isa? Pwede kitang ihatid. Hindi na, sagot ni Yana. Ayoko nang makaabala pa. Wala nang nasabi si Gio nang tuluyan na siyang lumabas. Naiwan siyang tahimik sa gitna ng kanyang kondo. Ilang minuto siyang nakatulala. Bumalik sa isip niya ang eksena kagabi, kung papaano niyang napigilan ang sarili niya para sa isang babae. He's not like that. But for Yana, he became like a saint. She's different. Mahina niyang bulong sa sarili. Tumalikod siya saka lumakad papunta sa study table at dinampot ang cellphone saka tinawagan ang sekretarya niya. Sir? Sagot ng babae sa kabilang linya. Celine,
Sagot niya na may seryosong tono. May ipapahanap ako sa'yo. Sige po sir. Sino po? Her name is Niana. I don't know the full name yet. Early 20s, long black hair, petite. Galing sa isang bar kagabi. Pwede mong i-check ang security footages or just contact the bar's management. Got it sir. Anong specific info po ang kailangan nila? Lahat. Background, emergency contacts, trabaho. Lahat ng makukuha mong malinis. Understood sir. I'll get back to you in a few hours. Pagkababa ng tawag ay napatingin si Gio sa pintuan. Hindi niya maintindihan kung bakit. Gusto niyang makitang muli si Niana. Samantala, si Niana na nakaupo na sa likod ng taxi. At sa unang ilang minuto ng biyahe ay nakatitig lang siya sa labas ng bintana. Ipinikit niya ang mga mata. Hindi para matulog kung hindi para piliting balikan ang nangyari. Ang laki ng binayad ko sa'yo eh. Bigla siyang napakapit sa bag. Kanino siya nagbayad? Napakagat siya sa labi. Hindi siya sigurado kung guni-guni lang ba yun o totoo talagang narinig niya. Pero alam niyang sinabi niya yon. Teka nga, si Lucy. Parang may kumalabog sa dibdib niya. Si Lucy, birthday niya kagabi. Siya ang dahilan kung bakit siya nandun sa bar. Siya ang nagyayang lumabas. Siya ang nagsabing mag-enjoy sila kahit minsan lang. Pero iniwan niya ako nang wala man lang pasabi. Sinubukan niyang hanapin si Lucy kagabi. Panay ang lingon niya habang kinakausap niya yung lalaki. She was waiting for her to come back, pero hindi siya bumalik. Napaawang ang labi niya habang dahang-dahang sumisikip ang dibdib niya. Hindi kaya may alam si Lucy? Imposible. Pero may parte sa isip niya na hindi mapalagay. Bakit sinabi ng lalaki na binayaran niya ako? At sino lang bang may access sa akin nung gabing yon? Sa inumin ko, sa bag ko, sa mga gamit ko. Bumuntong hininga siya. Hindi ko alam kung ano mas masakit. Yung halos malagay ako sa kapahamakan o yung posibilidad na may kakilala akong may kinalaman dito. Pagkarating ni Niana sa apartment, dire-diretso siyang pumasok. Hindi niya na nga maalalang isinara niya ng maayos ang pinto. Nanginginig pa rin ang mga daliri niya habang binubuksan ang cellphone. 12 missed calls. Pero ni isa, walang galing kay Lucy. Nag-type agad ako ng mensahe. Nasaan ka kagabi? Iniwan mo ako sa bar. Alam mo bang muntik na akong mapahamak? Hindi pa man niya na ipadadala ang mensahe ay tumulo na ang luha niya. Iba na talaga ang gut feeling niya. May mali. Pagkatapos ng ilang segundo, sinend niya na rin ang message. Hindi pa siya nakontento at tinawagan niya ito. Lucy, please, sagutin mo naman ako. Kailangan ko lang malaman kung bakit mo ako iniwan. Naupo siya sa gilid ng kama. Malamig ang silid pero tila naiinitan siya sa kaba. Ilang saglit pa, nag-notify ang phone. Napalunok siya nang matanggap ang text ni Lucy. Sorry na, Niana. Biglang sumakit ang tiyan ko kaya't umuwi na ako. Hindi na rin kita na-text kasi lobat na ako eh. Okay ka lang ba? Basa ni Niana sa text. Nag-init ang batok niya sa nabasa niya. Lobat? Emergency? Ni hindi man lang nag-update o tumawag kahit isang beses? Ipinikit niya ang mga mata at sinubukang pigilan ang sariling sumabog. Tinawagan niya ulit ang number ni Lucy. At sa pagkakataong yun ay sumagot ito. Sorry Niana, what happened ba? Tanong nito sa kabilang linya. May lalaking lumapit sa akin. Sinabihan akong may binayaran daw siyang tao para makuha ko. Tapos, parang may pinasinghot sa akin. Mabuti na lang may tumulong sa akin. Kwento ni Niana. What? OMG Niana. Sorry hindi ko alam yan. Sino yung tumulong sa'yo? Napakabilis naman ang reaction mo. Isip ni Niana. Halatang defensive agad. May lalaking tumulong sa akin. Hindi ko siya kilala. Pero niligtas niya ako. He brought me to his condo. Hindi naman niya ako sinaktan. At ngayon ay nakauwi na ako ng maayos. Hindi naman na sumagot si Lucy. Naghintay siyang magsalita tong muli pero kasunod niyang narinig ay ang pagbaba nito ng tawag. Tumitig siya sa screen. Mukhang tama yata ang hinala niya. It was her. At para mas makasigurado ay
Pinuntahan niya ito sa apartment nito. Pero wala nang tao ron. Wala nang nakatira. Mukhang ginamit niya ng pera na kinita niya sa pagbenta sa akin. Mahinang sambit ni Niana. Samantala, si Gio ay nakatayo sa tapat ng floor-to-ceiling glass window ng kanyang unit. Hawak ang tasa ng kape na halos hindi niya mainom. Nakatingin lang siya sa malawak na city view. Pero wala roon ang isip niya. Wala pa ring balita mula kay Celine. "Who are you, Niana?" Hindi niya maintindihan pero may kung anong pumipilit sa kanya na huwag bitawan ng nangyaring yun kagabi. Oo, maaaring lasing siya. Oo't maaaring hindi ito normal. Pero hindi lang yun ang dahilan. Tumunog ang cellphone niya. Si Celine. Sinagot niya agad. "Yeah? Sir, may nahanap na po ako. Medyo limitado pa pero may info na ako na pwede kong ibigay." "Go." Her name is Niana Andre Alcantara, 23 years old. Registered address, Quezon City. Pero mukhang nagre-renta lang siya sa isang studio-type condo. May trabaho siya bilang freelance layout artist. Wala pong permanent employer pero may ilang nakalink sa kanya through online platforms. Tumango si Gio habang pinakikinggan. "Relatives?" "Walang parents sa record. Mukhang namatay na. May kapatid daw pero hindi pa makumpirma ang full details. Isang contact lang ang lumalabas sa emergency data niya. Lucine F. Ramirez?" Napakunot ang noo ni Gio. "Lucy?" "Opo, sir. At mukhang siya rin ang last transaction na kasama ni Niana kagabi. May CCTV footage sa bar entrance. Magkasama silang pumasok pero si Lucy lang ang lumabas mag-isa. Around 10:34 p.m. Nanahimik si Gio. Napakuyom siya ng kamao. Sir?" Tanong ni Celine. "I-forward mo sa akin ng footage at lahat ng details. I need to see everything." "Yes, sir. On it." Pagkababa ng tawag, saglit na natulala si Gio. May gut feeling na siyang hindi dapat pabayaan ng babaeng yon. Lalo na't may taong malapit sa kanya na mukhang may kinalaman. Celine said Niana doesn't even have a solid family. That explains kung bakit parang may takot at lungkot sa mga mata si Niana. "And that friend Lucy? What the hell are you hiding?" Isang linggong nakalipas. Mas magaan na ang pakiramdam ni Niana. Unti-unti na siyang nakaka-recover mula sa nangyari nung gabing yun. Marami pa ring tanong na hindi niya kayang sagutin pero pinili muna niyang mag-move forward. Kailangan niyang bumangon para sa sarili niya. At sa wakas, dumating ang tawag na matagal na niyang hinihintay. "Miss Alcantara?" "Yes, speaking." "This is from Valorous Creatives. We're pleased to inform you that you've been accepted as our new junior layout designer. You may report to the office next Monday at 9 a.m. Hindi siya nakapagsalita agad. Napangiti lang siya. "Really? Thank you! Thank you so much!" Nang mamatay ang tawag ay halos magtatalon si Niana sa tuwa. It's her dream. Dumating ang araw ng Lunes at nakatayo si Niana sa harap ng high-rising building ng Valorie. Malinis, moderno, at intimidating. Bit-bit ang brown envelope at laptop bag. Pinilit niyang kontrolin ng kaba. Pag-akyat niya sa 25th floor, sinalubong siya ng HR personnel at dinala sa orientation room. Matapos ang ilang instructions ay nagsalita itong muli. "Before ka i-turn over sa team mo, the CEO himself wants to welcome you personally. Rare yan, so congrats." Natawa siya. "Okay po." Pero sa loob-loob niya, nagtaka siya. CEO? Welcoming a junior designer? Pagbukas ng elevator sa top floor, agad siyang pinaupo ng assistant sa isang eleganteng lounge. Ilang saglit lang, bumukas ang pinto ng opisina at bumagal ang mundo ni Niana. It was him. Tall, confident, familiar. Si Gio. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang nagsalita. Ilang segundo silang parehong nakatayo lang. Puno ng ala-ala ang katahimikan. Gio was the first to break it. "Welcome to Valorous, Miss Alcantara." Naglakad siya papalapit at sa malamig pero mahinahong boses,
I believe we've met before? Namutla si Niana. Ikaw ba yan, Gio? Ngumiti si Gio. Hindi ngiti ng CEO, kundi ng taong minsang humawak sa kanya nung siya'y pinakamahina. Looks like fate isn't done with us yet. Nagulat si Niana. Napaatras siya ng konti nang tuluyang lumapit si Gio. Napalunok siya. Parang hindi siya makahinga. Muli niyang nakita ang lalaking minsang naging kanlungan niya. At ngayon naman ay boss na niya. Mas lalo pa itong gumwapo sa paningin niya. Ang pino ng kanyang bihis. Dark gray suit na hapit sa matipuno nitong katawan. Puting long sleeves na bakat ang broad shoulders. At ang hindi niya matiis na hindi mapansin. Ang bango nito. Sobrang bango. Halos kasing tindi ng presensyang dala nito. Niana, right? Muling sambit ni Gio. Bahagyang nakakunot ang noo sa pagkailang ng dalaga. Yes sir. Sagot niya. Pinipilit ayusin ang sarili. Ngumiti si Gio. I must admit, this is unexpected. Wika niya habang tinuturo ang isang upuan sa harap ng kanyang desk. Please, take a seat. Umupo si Niana at pinilit wag magpakita ng kahit na anong emosyon. Kahit nahihiya siya. Kahit hindi niya alam kung natatandaan pa ba ni Gio ang lahat ng nangyari. Don't worry. Biglang wika ni Gio. I'll treat you the same way I treat everyone in this company. Nagtaas siya ng tingin. You remember? Nagkibit balikat si Gio. Hard to forget someone who collapsed in my arms and stole my bed for the night. Napahiya si Niana. I'm really sorry about that. Tumangulang si Gio. I'm not asking for an apology. Just, let's do our best to be professional. Of course. Mabilis na sagot ni Niana kahit namumula pa ang mukha niya. Tumayo si Gio at binuksan ang pinto. You'll be working under the art director. Si Mariel, she's good. You'll learn a lot. Noted sir. Thank you so much. Paglabas ni Niana ng opisina, pakiramdam niya ay mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa kabilang kung hindi dahil sa muling pagkikita nila. At pakiramdam niya ay hindi pa itong katapusan ng kung anong namamagitan sa kanila. Kung hindi simula pa lamang. Ilang araw matapos magsimula sa trabaho. Good morning, Miss Alcantara. Bati ni Gio habang dumaan sa design floor. Nagulat si Niana nang huminto ito sandali sa desk niya at bahagyang yumuko. Did you get the files I sent last night? Yes, sir. I've started working on the concepts. Good. Sambit ni Gio na may banayad ng ngiti bago ito tumuloy sa glass office nito. Sa gilid nila ay hindi yun nakaligtas sa matatalas na mata ni Mariel. Pagkatapos ng team huddle, tinawag siya nito sa pantry. Miss Alcantara? Malamig na wika ni Mariel. Let's talk. Tumigil si Niana sa pagbuhos ng kape at tumingin sa boss niya. Po? Hindi ko alam kung anong gimmick ang ginagawa mo. Sinimulang wika ni Mariel, nakapamewang. Pero mukhang close kayo agad ni Sir Gio ah. Napakunot ang noo ni Niana. Wala po akong ginagawa. Professional po akong makitungo. Professional? Singhal ni Mariel. So yung pagditig ni Sir Gio sa'yo kanina, yung personal na pag-email niya sa'yo ng tasks, akala mo hindi ko napapansin? Don't play innocent. Napayuko si Niana. Hindi niya alam kung papaano ipaliliwanag ang lahat ng hindi nagmumukhang guilty, kahit wala naman siyang kasalanan. Kung akala mong maaangat ka rito sa pag-akit, better think twice. I worked my way up here. And I won't let some pretty newbie take shortcuts. Lalo na sa pamamagitan ni Sir Gio. Hindi siya makapagsalita. I'll be watching you. Dagdag ni Mariel bago ito lumabas ng pantry. Ang heels nito'y maingay na kumakalabog sa sahig. Later that day, pag-uwi ni Niana, agad siyang nahiga sa kamat na pabuntong hininga. Bakit ganon? Wala naman akong ginagawa. Pero kahit pilit niyang itanggi, to herself and to everyone, hindi niya maalis ang katotohanang may tila special treatment sa kanya si Gio.
At mukhang hindi lang si Mariel ang nakakaramdam noon. Kinabukasan, tahimik ang buong floor maliban sa mahinang tiktak ng orasan at tunog ng mga keyboard. Nakasilip si Gio sa glass wall ng opisina niya, pinagmamasa ng design team. Napansin niyang tahimik si Niana buong araw. Unlike her usual self, always focused, alert, and eager. Ngayon ay para siyang may pasan sa balikat. Nag-aalangan siyang bumaba. Ayaw niyang mapansin na napapadalas ang atensyon niya rito. Pero may kutob siyang may nangyayari. Hanggang sa marinig niya ang pinto ng meeting room na hindi sinasadyang maiwan na bahagyang nakabukas. Mula sa loob, narinig niya ang mahinang boses ni Mariel, pero puno ng puot. "Don't act so clean. Alam ng lahat kung bakit ka mabilis na natanggap. Si Sir Gio, may history yan sa mga special hires niya. Kung akala mo hindi ko nakita kung paano kang tumitig sa kanya, you're wrong." Napatigil si Gio. Tumama sa kanya ang sariling pangalan. Tila sinampal ng biglang paninira. Narinig niya ang boses ni Niana. Mahina pero matatag. "Hindi ko po hinihiling na mapansin niya ako. Hindi ko naman po siya nilalandi. Gusto ko lang pong magtrabaho ng maayos." Doon na siya pumasok. "Mariel!" Matigas niyang tawag. Parehong napalingon ang dalawang babae. Nagulat si Mariel. Natigilan si Niana. "Sir?" Tila nawala ng kulay si Mariel. I didn't know you were here." "Clearly." Putol ni Gio. Malamig ang boses. "Narinig ko ang lahat." Natahimik ito't hindi gumalaw. "May I remind you, Mariel, that accusing someone without basis is both unethical and unprofessional. I do not tolerate that here." "Sir, I was just trying to..." "To what? Humiliate a junior designer in private based on your insecurities?" Matalim ang tingin ni Gio. "Hindi ako bulag, Mariel. Nakikita ko kung sinong nagtatrabaho ng maayos. And you? You just crossed a line." Napayuko si Mariel. Hindi makatingin sa kanya. "Take the day off. Effective now." "Yes, sir." Mahinang sagot nito bago mabilis na lumabas. Naiwan silang dalawa sa kwarto. Tahimik. "Thank you." Mahinang sabi ni Niana, nakatingin sa sahig. Lumapit si Gio. "You don't owe me thanks. You just deserve respect. No less than anyone here." Tumango naman si Niana. Pero sa kaloob-looban niya, naramdaman niyang may konting kirot sa boses ni Gio. Parang nasaktan ito sa mga narinig nito patungkol sa sinabi ni Mariel kay Niana. Kinahaponan ay tahimik si Gio sa kanyang opisina. Nakatingin sa screen pero hindi nakapag-focus. Hanggang sa tumunog ang intercom. "Sir, you have a visitor. Si Sir Darwin po." Napatingin si Gio sa orasan. "Send him in." Bumukas ang pinto. "Uy, Mr. CEO. May balita akong interesting." Bumungad agad to sabay upo sa couch at binato ang isang stress ball kay Gio. "Darwin." Buntong hininga ni Gio. "What now?" "I heard something from the grapevine. Yung art director mo raw, sinabon mo. At dahil sa isang bagong hire?" Sabay taas ng kilay. "Niana Alcantara, right?" Hindi kagad sumagot si Gio. Sa halip ay tiningnan lang niya si Darwin habang umiikot ang ballpen sa daliri. "Oo na nga, may nangyaring hindi tama. Si Mariel, binastos si Niana. I had to step in." Sagot niya. Tila nais panatilihing simple ang sitwasyon. Pero ngumiti si Darwin. Kakaiba ka. Usually, calm and cold ka sa mga drama sa opisina mo. Ngayon galit ka? Lumabas ka pa ng opisina para pumasok sa meeting room?" Tahimik si Gio. "Don't tell me." Darwin leaned forward. "Na love at first sight ka, bro?" Napailing si Gio. "You're ridiculous." "Hindi ako naniniwala. I know you. You don't defend people that way kung wala kang pakialam. Especially not in public. Lalo na sa staff." Tumawa si Darwin.
Damn! What is she like? Napangiti si Gio ng bahagya. She's honest, simple, tahimik pero may prinsipyo, may passion sa trabaho. Wow! Darwin blinked. You're describing her like a portfolio. Shut up! Natatawang sagot naman ni Gio, pero halatang may bahid ng inis sa sariling boses. Darwin smirked. In denial ka pa pero I'll wait. Gusto ko lang makita si Gio Villarreal. Matagal ng yelo at ngayon natutunaw na sa isang graphic designer. Ibinato ni Gio ang ballpen kay Darwin. Get out of my office. Tumawa lang si Darwin. Fine, pero pag naging kayo, ako ang best man. Samantala, pumunta naman si Niana sa pantry para magtimpla ng kape. Kailangan niya ng pampakalma matapos ang awkward na eksena kanina kasama si Mariel. At si Gio, na bigla nilang sumulpot at ipinagtanggol siya. Habang iniikot niya ang kutsarita sa tasa, bigla siyang may narinig na boses sa likod. Black coffee? Matapang. Parang ikaw. Napalingon siya. Isang lalaki. Nakarelax na coat at may mapanuksong ngiti. Hindi siya pamilyar. Excuse me? Tanong niya. Magalang. Naglakad to papalapit. I'm Darwin, kaibigan ni Gio. Napadaan lang ako rito. Nice to meet you. Napakunot ang noon ni Niana. Nice to meet you po. Po agad? Naku, hindi pa naman ako ganun katanda para gumalang ka ng ganyan. Teka lang, ikaw ba si Niana? Medyo nabigla siya. Yes, bakit po? Bakit mo alam? Tumawa si Darwin. Let's just say, you've been mentioned. Mentioned? Panlalaki ng mata ni Niana. Bakit naman po ako? Relax. Putol ni Darwin. Wala namang masamang sinabi tungkol sa'yo. Actually, sobra pang nakakakilig. Natahimik si Niana habang hawak pa rin ang tasa. Hindi niya alam kung matutuwa o mahihiya. Lumapit si Darwin at sinandala ng counter. Alam mo ba, hindi basta-basta nagsasalita si Gio tungkol sa kahit na sino. Pero nung isang araw, binanggit niya yung pangalan mo 3 times in under 5 minutes. What? Seriously? Napatakip siya sa bibig. Darwin grinned. Miss, may spark yun. Hindi lang yun dahil sa trabaho. Sir Darwin, baka naman po nami-misinterpret nyo lang. Sabay iwas ng tingin ni Niana. Pulang-pula na ang pisngi. Trust me, hindi ako madaling ma-misinterpret. G is my best friend. Alam ko kapag tinatamaan na siya. Tumahimik si Niana. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pero, dagdag ni Darwin. Huwag mo lang madaliin. Kung totoo man yun, hindi ko sinasabang i-entertain mo kagad. Pero maging bukas ka. Minsan lang magpakita ng ganito ang taong katulad ni Gio. Niana nodded slowly, still flustered. I'll go ahead. Sabay kindat ni Darwin. Oh, and if he ever invites you for dinner, huwag kang tatanggi. Favorite niya ang adobo na maanghang. Baka gusto mong malaman yon. Sabay alis ni Darwin. Naiwan si Niana na hindi mapigilang ngumiti. Habang naglalakad pabalik sa kanyang desk, hindi pa rin matanggal ni Niana ang ngiti sa labi. May kung anong kilig na sumundot sa puso niya. Hindi niya maintindihan kung dahil sa sinabi ni Darwin o dahil na rin sa mga sulyap ni Gio tuwing magkakasalubong sila sa hallway. Napabuntong hininga siya. Hindi pwede to. Trabaho to. Pilit niyang pinapaalala sa sarili. Pero agad yung sinupalpal ang tibok ng kanyang puso. Pagkaupo niya sa kanyang workstation, isang memo ang dumating sa email. Mabilis niya itong binuksan. Good day! We're excited to announce our 3-day out-of-town creative retreat this coming weekend. Mandatory for all creative department staff. Destination, Tagaytay Private Villa. Mula Friday hanggang Sunday. More details to follow. See you all there. Biglang kinabahan si Niana. Out of town? 3 days?
At wala siyang ibang kakilala sa team maliban lang kay Gio na siya ring CEO. Napalingon siya kay Mariel na agad tumingin sa kanya ng masama. Great. Isang babae ang ayaw sa kanya at isang lalaking nagbibigay ng kilig na ayaw niyang aminin. Just then, dumaan si Gio sa hallway. Hawak ang tablet at mukhang seryoso. Pero saglit siyang lumingon kay Niana. Nagtagpo ang kanilang paningin. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Gio. Isang maliit pero totoo at personal na ngiti. Hindi formal, hindi corporate. Biglang tumigil ang mundo ni Niana. 3 araw? Sa isang villa? Kasama siya? Nag-init ang pisngi niya. Hindi niya alam kung matutuwa o matataranta. Mabilis na lumipas ang araw at dumating ang araw ng Biyernes. Maagang nagtipon-tipon ang buong creative team sa harap ng opisina. May nakaabang na van para sa karamihan, habang ang iba'y may sariling sasakyan. Excited ang lahat. Bit-bit ang mga maleta, neck pillows, at hindi mawawala ang chips at kape para sa biyahe. Habang pinagmamasdan ni Niana ang paligid, pinipilit niyang hanapin si Gio. Hindi niya alam kung bakit pero hindi rin niya kayang pigilan ang sarili. Nakita niya ang CEO na nakatayo sa tabi ng itim na SUV. Kausap ang kanyang assistant. Okay Niana, just blend in. Huwag kang magpakita ng kahit na anong awkwardness. Bulong niya sa sarili habang pumila sa van. Biglang may humawak sa braso niya. You're not riding there. Paglingon niya, si Gio. Calm, confident, at gwapong-gwapo sa casual wear. Light gray polo, dark jeans, at sunglasses. Ha? Naguguluhan si Niana. You're with me, in my car. Aninag sa boses nito ang authority. Pero sir, no arguments. HR said creatives should arrive safely and comfortably. And as far as I'm concerned, ikaw ang priority ko. Hindi na siya nakaimik nang maramdaman ang mahinang hatak ni Gio sa kanyang wrist. Parang slow motion ang lahat habang papalayo sila sa pila ng van at halos lahat ng office mates ay napalingon. Mariel was fuming. Obvious ang iritasyon sa mukha. At si Niana, parang nabura ang lahat ng iniisip. Basta ang alam niya lang, nasa shotgun seat na siya ng SUV at nagsisimula ng umandar ang sasakyan. Tahimik lang sa loob ng sasakyan. Tanging mahinang music lang mula sa car stereo ang naririnig. Panay sulyap si Niana kay Gio, pero agad siyang umiiwas kapag nahuhuli siya nito. Relax, sambit ni Gio habang nakatingin sa daan. I don't bite. Hindi naman po ganun yung iniisip ko. Gio chuckled. Masyado kang formal. Try mo namang i-enjoy yung trip. It's kinda hard when everyone's staring like I'm special or something. Napatingin si Gio sa kanya saglit na seryoso. Maybe because you are. Tahimik. Walang nasabi si Niana. Ang puso niya, tuloy-tuloy ang tibok. Pagdating sa villa, malawak ang lugar. May pool, bonfire area, function room, at rooms para sa lahat. Excited ang lahat sa paligid habang nag-aayos ng gamit. Maya-maya, tinawag ng HR ang lahat. Guys, for room assignments, 2 per room. Girls and boys will be separated. Pero may ilang exception dahil sa full capacity. Agad na tahimik ang paligid. Last room, assigned kila Mr. Gio and Miss Niana. Shared suite with 2 beds. We hope that's okay. Lahat ng mata ay kay Niana. Si Mariel, halos mapunit ang papel na hawak. Si Niana, nanigas. Si Gio, tumikhim lang at tumango. No problem. Oh my goodness. Bulong ni Niana. Anong klaseng team building ba ito? Pagpasok nila sa shared suite, agad na tumambad sa kanilang malinis at elegante kwarto. May malaking balcony na may view ng kabundukan. Ensuite bathroom at 2 single beds na magkatabi lang. May maliit na bedside table sa gitna. Si Niana, bit-bit ang bag, ay parang ayaw tumapak.
Parang may invisible pressure sa buong paligid. O baka sa loob lang ng dibdib niya. "You can take the bed by the window," sabi ni Gio habang inilalapag ang duffel bag niya sa kabilang kama. Sige sir, thank you." Tipid na sagot niya. Agad na inilapag ang kanyang maleta. Napaikot siya ng mata. 2 beds, pero halos magkadikit. Kaya ko to. Sambit niya sa isip. Nagsimula na silang mag-ayos ng gamit. Binuksan ni Niana ang maleta niya at kinuha ang toiletries. Habang si Gio naglalagay ng laptop at mga papel sa desk. Pero sa bawat galaw nilang dalawa, ramdam nila ang presence ng isa't isa. Tila hindi makahinga sa normal na paraan. Lalo na si Niana. "So, sorry pala kung parang biglaan yung paghata ko sa'yo kanina." Unang bumasag ng katahimikan si Gio. Napatigil si Niana. Okay lang naman po. Nasanay lang akong may boundary sa boss." Ngumiti si Gio habang nakasandal sa mesa. Naka-cross arms. "Fair enough. Pero sa trip na to, maybe we can loosen up a bit? Be friends?" Napatingin si Niana sa kanya. "Friends?" Tumango si Gio. "Baka makatulong para hindi ka tensyonado tuwing nasa paligid ako." Sinamahan pa niya ng maliit na ngiti. Hindi niya alam kung lalambot o matutunaw siya, pero ngumiti siyang pabalik. "Okay, friends." Saglit na katahimikan ng namayani. Tapos ay biglang nagtanong si Gio. "So, that night, the night we met, do you remember everything?" Napatigil si Niana. Napatingin siya sa kama, saka sa pader. Kahit saan wag lang sa mga mata ni Gio. Yeah, mostly I think." Tumango lang si Gio. "Good. I just wanted to be sure na walang mali sa nangyari." Huminga siya ng malalim. "Walang mali. You helped me. That's all I remember." Hindi na kumibo si Gio. Tumango lang ulit. Bumalik sa kanyang gamit at nagkunwaring busy. Gabing-gabi na. Matapos ang buong araw ng building games, halakhakan at walang humpay na picture taking. Nagtipon ang buong team sa paligid ng bonfire sa open lawn ng villa. May marshmallows, hotdog sa stick, at mga bote ng alak na palihim lang iniikot. Mainit ang paligid dahil sa apoy, pero malamig ang simoy ng hangin mula sa bundok. Ang langit, bughaw na may kalat-kalat na bituin. Sa kabilang dulo ng bonfire, tahimik lang si Niana. Yakap ang tuhod at nakatitig sa apoy. Wala siyang ganang makisigaw, tumawa o makipagkwentuhan. Parang ang dami niyang gustong isipin pero ayaw niyang simulan. Maya-maya may umupo sa tabi niya. Si Gio. Naka-jacket na gray. Bit-bit ang isang basong may iniinom. Hindi siya nagsalita agad. Tahimik lang silang dalawa habang pinagmamasdan ng sumasayaw na apoy. "Ang tahimik mo naman," bulong ni Gio. Napatingin si Niana. "Pagod lang po siguro." "Wag mo na akong ipo. Friends na tayo, di ba?" May bahagyang ngiti sa boses nito. "Right, friends." Mahinang sagot niya. May ilang segundo ng katahimikan muli bago muling nagsalita si Gio. "Alam mo, I never really do this." "Do what?" "This whole company bonding, personal connection, getting to know people outside of work." Napailing siya. "But you messed that up." Natawa si Niana. Mahina lang. "Sorry?" "No, I mean, it's not a bad thing." Humigop siya sa iniinom niya. "You're just different." Tahimik si Niana. Hindi niya alam kung paanong sasagot. Pero ang puso niya, bumibilis na naman ng tibok. "You remember that night? I asked you if you were sure. And you said yes." Nag-angat siya ng tingin kay Gio. Seryoso ito. Tahimik pero tapat. "Yes, I said yes. But it doesn't mean I didn't regret what happened after. Hindi dahil sa'yo." Dagdag niya agad. "But because I didn't understand what it meant. I kissed you.
And it's my fault. Kaya lang parang may kulang na afternoon. Tumango si Gio. Me too. Nagkatinginan sila. Matagal. Do you want to figure it out? Tanong ni Gio. Halos pabulong. Hindi agad nakasagot si Niana pero naramdaman niya ang init ng bonfire at ang init ng damdaming parang matagal na niyang tinatago. Yes, but slowly. Ngumiti si Gio. Isang totoo at mahinahong ngiti. Habang tumutugtog ang ibang teammates ng gitara at nagkakantahan, ang ilan ay nagiinuman sa gilid ng pool. Ang iba'y nagkakantahan. Si Mariel ay tumayo at tumabi kay Gio habang hawak ang baso ng wine at inabot niya yon kay Gio na may piliyang ngiti. Para sa CEO natin, sabi ni Mariel sabay kindat. Hindi niya agad ininom. Pero sa patuloy na pangungulit at pangungumbinse, dahan-dahan niya itong itinungga. Ilang minuto ang lumipas. Ang bigat ng ulo ko. Bulong ni Gio sa sarili habang pinipilit manatiling tuwid ang pagkakaupo. Napansin to ni Niana mula sa malayo. Tumayo siya mula sa kinauupuan niya at agad na lumapit. Sir, okay ka lang ba? Tanong ni Niana. Bakas ang pag-aalala sa mukha. Si Mariel na nakatayo sa tabi ni Gio ay sumabat kaagad. Ako nang bahala sa kanya, Niana. Enjoy ka na lang dyan. Pero hindi na umalis si Niana. Parang hindi siya okay. Mariel, dadalhin ko na siya sa kwarto para makapagpahinga. Napakamot si Mariel. Bahagyang naiirita. Kaya ko na yan. Ngunit bago pa niya mapigilan, inakbayan na ni Gio si Niana. Niana, ikaw na lang please. Bulong niya bago pa tuluyang pumikit. Sige po sir. Tugon ni Niana at wala nang nagawa pa si Mariel kung hindi ang mapakagat sa ibabang labi niya. Pagpasok nila sa kwarto, dahan-dahang inalalayan ni Niana si Gio papunta sa kama. Tahimik lang ang lalaki pero tila matamlay ito. Maingat siyang inihiga ni Niana. Inayos ang unan sa ulunan nito at tinakpan pa ng kumot. Ayan, makakarelax ka na. Mahina niyang bulong. Akmang tatayo na siya ngunit bigla siyang hinila ni Gio sa braso. Banayad lamang at hindi marahas. Nagulat si Niana at napaupo sa gilid ng kama. Napatingin siya sa lalaki at doon niya nakita ang tila pagmamakaawang tingin sa mga mata nito. Don't go yet. Mahinang sambit ni Gio. Tila pabulong lang pero punong-puno ng emosyon. He's like in pain or something. Mabagal ang kilos ni Niana habang humihinga siya ng malalim. Hindi niya alam kung dahil sa awa, concern o iba pa. Pero hindi niya nagawang tanggihan. Sige, sagot niya't naupo muli. Biglang humilig si Gio at niyakap siya mula sa tagiliran. Marahan hanggang sa naging mahigpit. Parang takot siyang mawala si Niana sa tabi niya. Tahimik lang silang dalawa. Walang nagsasalita. Tanging tibok lang ng puso ang parang naririnig ni Niana habang nakakulong sa bisig ni Gio. Gio, mahina niyang tawag pero hindi siya nito pinakawalan. Alam kong hindi ito ang tamang oras. Mahina at garalgal ang boses ni Gio. Pero kung hindi ko pa sasabihin ngayon, baka hindi ko nakayanin. Napalunok si Niana. Ang mga salitang yon, lalong bumilis ang tibok ng puso niya na parang may nagkakarerahang kabayo. Mula ng gabing yon, hindi ka na nawala sa isip ko. Bawat araw, kahit gaano ako kabisi, kahit anong gawin ko, ikaw pa rin. Napatitig si Niana sa kanya. Nakatagilid si Gio. Nakapikit pero tuloy-tuloy lang sa pagsasalita. I don't know if what is this or if it's too fast. Pero alam kong totoo at natatakot ako. Dahil sa'yo ko lang ito naramdaman. Huminga ng malalim si Gio. Saka idinugtong. Halos pabulong. I think I'm falling for you, Niana. Nanatiling tahimik si Niana. Hindi dahil sa wala siyang nararamdaman, kung hindi dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Umamin lang naman kasi sa kanya ang boss niya. Dahan-dahan niyang niyakap si Gio pabalik. Ilang sandali pa'y bumulong siya.
Baka hindi lang ikaw. Tila nawala rin ang tama ng alak at ng droga kay Gio nang marinig niya ang sinabi ni Niana. Sa isang iglap ay hinalikan niya ito sa labi. Hindi na rin nagprotesta pa si Niana. Sa halip ay tumugon siya sa mainit na halik ng lalaki. And that night, they become one. Lunes ng umaga. Mainit ang sikat ng araw pero malamig ang simoy ng aircon sa loob ng opisina. Tahimik lang na naglalakad si Niana papasok. Nakayuko, may bahagyang kaba sa dibdib. Act normal, Niana. Trabaho lang ito. Paulit-ulit niyang mantra sa sarili habang nilalampasan ng hallway. Pagkapasok niya sa department nila, agad siyang binati ni Mariel ng mapaklang ngiti. OMG! Bakit ang sangsang ng amoy dito? Amoy isdang malansa? May diing sabi sa huli. Pinili na lang ni Niana ng ngitian to at umiwas. Sa kabilang banda, nasa loob ng opisina si Gio, nakatanaw sa bintana. Pero agad siyang napalingon nang marinig ang intercom na dumating na ang creative team. Tumayo siya at lumabas. Hindi normal sa kanya yon. Paglabas niya, agad niyang nakita si Niana. Nakasuot to ng simpleng white blouse at beige slacks. Pero sa mata niya, para itong liwanag sa loob ng corporate world. Niana, tawag niya. Diretso. Nagulat naman si Niana. Sir? Come to my office. I need to review your layout presentation for the client pitch. Ramdam niya ang mga matang nakatingin mula sa ibang empleyado. Lalo na kay Mariel. Pero wala siyang magawa kung hindi ang sumunod. Sa loob ng opisina ni Gio ay tahimik lang silang dalawa. Habang binubuksan ni Niana ang laptop niya, si Gio ay nakatingin lang. Malalim. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Did you sleep well? Tanong niya bigla. Napatingin si Niana. Nagulat. Opo. Thank you po sa concern, sir. Pormal ang tono niya. Pero sa loob, sumisigaw ang puso niya. Tumangulang si Gio pero ramdam niya ang distansya. You don't have to act like nothing happened. Bulong niya pero malinaw. We're at work. I have to, sir. Katahimikan ng namayani sa pagitan nila ngunit sandali lang yon. Still, sabi ni Gio, tumitig sa kanya. I'm not going to pretend I don't care. Kung may sino mang magpapakita ng masamang intensyon sa'yo rito, I'll know. And I won't tolerate it. Namula si Niana. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot sa intensity nito. Salamat po pero kaya ko naman ang sarili ko. Tumango si Gio pero halatang hindi niya matanggap ang ideya na lalayo ang babae na gusto niyang alagaan. Sa labas, pinagmamasdan sila ni Mariel mula sa hallway. Napapansin niyang tinginan, ang tono ng boses, ang pagbabago ng kilos ni Gio. At sa loob ng kanyang isipan, hindi siya papayag na maagawan ng atensyon. She smirks. Let's see how long that lasts. Maingay sa opisina nang biglang huminto ang lahat. Sa hallway, maririnig ang sunod-sunod na pag-click ng designer heels. Nang lumingon ng mga empleyado, napadilat ang karamihan. Isang eleganteng matandang babae ang pumasok. Suot ang pearl necklace at kulay cream na designer dress. Mahigpit ang postura at ang bawat tingin niya ay parang may timbang. Good morning, Ma'am Safira. Halos sabay-sabay ang bati ng staff. Lola yun ni Gio, isa sa mga founding directors ng kumpanya at kilala sa pagiging very particular sa reputasyon, ugali at imahe, lalo na sa mga taong lumalapit sa kanyang apo. Nasaan si Gio? Tanong niya. Malamig pero may otoridad. Nasa opisina niya po. Tugon ng staff. Hindi na ito sumagot pa at dali-dali na lamang naglakad patungo sa opisina ni Gio. At walang pasabing ibinukas ang pinto. Lola? Kunot noong tanong ni Gio na may halong pagkagulat. What a surprise! Dagdag pa niya. I wanted to see for myself kung paano mong pinatatakbo ang kumpanya habang abala ka sa ibang bagay. Napakamot sa batok si Gio. Lola, not here. Ngunit hindi pa man nakaaalis si Safira, ay biglang sumulpot si Mariel.
May hawak na ilang dokumento. Ma'am Safira, maayos niyang bate. Ngunit tila may masamang binabalak ang ngiti. I think you should know. May ilang staff dito na masyadong malapit kay Sir Gio. Halimbawa, si Niana. Anong ibig mo sabihin? She's new, pero ilang linggo pa lang, madalas nang makita sa office ni Sir. Sa mga late meetings and there were rumors po after the company trip. Rumors? Tumango si Mariel. She spent the night in the same room with Sir Gio. Some say it started way before pa. I just thought, as a family, you deserve to know. Tahimik na nagkakape si Niana at clueless pa rin sa nangyayaring pagsabog sa opisina ni Gio. Pero bigla siyang ipinatawag sa office ni Gio mismo. Kahit ayaw niya ay hindi naman siya maaaring tumanggi kaya wala na siyang nagawa pa kung hindi magtungo ron. Pagdating niya, nakita niya ang ngisi sa labi ni Mariel habang may isang ginang ang nakaupo sa sofa. Lola, this is Niana. Kaagad na pakilala ni Gio sa kanya na siyang pinanlakihan niya ng mga mata. Tahimik na tinitigan siya ni Safira mula ulo hanggang paa. So, ikaw palang tinatawag nilang special project ng apo ko. Malamig ang tono. Nagulat si Niana. Ma'am, hindi ko po alam ang ibig ninyong sabihin. Don't pretend to be naive. I know girls like you. Tila panliliit nito sa kanya. Lola, that's enough. Kung magpapadala ka sa isang babaeng ganito, Gio, say goodbye sa kumpanyang ito. Tila binagsakan si Niana ng langit at lupa. Wala siyang kaalam-alam sa sinumbong ni Mariel. Hindi niya alam kung mananahimik ba siya o magpapaliwanag. Pero ang mas masakit, nakita niya ang bigat ng sitwasyon sa mga mata ni Gio. Mawawala bang lahat ng meron siya dahil sa akin? Tanong ni Niana sa isip niya. Nanaig ang katahimikan sa opisina matapos magsalita si Lola Safira. Napayuko si Niana. Ramdam ang init sa pisngi. Gusto niyang lumubog sa hiya. Hindi niya akalaing mauuwi sa ganito ang simpleng trabaho niya. I didn't build this legacy just for it to be ruined by a scandal. Ngunit biglang tumayo si Gio mula sa kanyang swivel chair. Matigas ang ekspresyon sa mukha at sa unang pagkakataon, boses niya ay bumigat. I said enough. Seryoso at tila galit na sambit ni Gio. Napalingon si Niana. Hindi niya inaasahang si Gio mismo ang magsasalita. Pardon? You're crossing the line, Lola. Whatever I have with Niana, it's none of your business. She's a professional. She earned her position here. So, you admit it? May relasyon kayo? Yes. Diretso at walang pag-aalin lang ang tugon ni Gio. Nanlaki ang mga mata ni Niana. Gio! Don't worry, I got this. Bumaling siyang muli sa lola niya. You thought me to be strong, to take responsibility. I'm not a boy anymore. Kung iniisip mong mapapahiya ang pamilya dahil sa nararamdaman ko para sa kanya, then that's your issue. Because I won't be ashamed of loving her. Napatigil si Safira. Tumahimik ang buong opisina at tila biglang bumigat ang hangin. Matapos ang ilang segundo ay nagsalita ang ginang. You're willing to risk everything? The business? The name? If it means standing by what's right and by her, then yes. I'd rather lose the company than lose her. Parang natulala si Niana. Ang puso niya ay tila lumundag. Hindi lang basta nagprotekta ang ginawa ni Gio. Ipinaglaban siya nito. Buong tapang, buong pagmamahal. At sa isang iglap, ang lahat ng takot at hiya niya ay tila unti-unting napalitan ng lakas at pag-asa. Mas nararamdaman ang tensyon sa hangin. Halos hindi nakagalaw si Niana habang tinititigan ng matandang babae sa harap nila. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, nagulat ang lahat sa biglaang paghalakhak ni Lola. Nakangisi nito ngayon. Isang ngiting bihira nilang makita. Lola? Napakunot noo siyang napatingin. Apo, isang pagsubok lang iyon. Gusto ko lang makita kung kaya mo kong harapin para sa taong mahal mo. Napasinghap si Niana. Ano po?
pagsubok? Alam kong matalino ka, Gio. Pero ang tunay na lalaking may paninindigan, hindi natitinag. Kahit sino pang kaharap. At ikaw naman, Yana? Lumingon siya kay Yana. Huwag kang matakot sa akin. Kung ikaw ang pipiliin ng apo ko, susuportahan kita. Basta't wag mo siyang sasaktan. Halos hindi makapaniwala si Gio at ni Yana sa narinig. At bago pa man sila makasagot, ay nagtanong muli ang matanda na siyang ikinagulat nila. So, kailan ang kasal niyo, apo? Huh? Po? Tumawa ulit si Lola saka lumapit kay Gio at pinalo ito sa braso. Huwag mo nang patagalin. Huwag mong gayahin ang lolo mo. Pinaghantay pa ako ng 1 taon. Nagkatinginan sila Gio at ni Yana sa pagkapahiya. Ngunit bago pa man tuluyang huminahon ng lahat, ay saka naman sumigaw si Mariel. No! Madam, magalit ka dapat. Paghiwalayin mo sila. Sigaw niya na halos sumabog na sa galit. Lahat ay napalingon sa kanya. Hindi tama to eh. Inaakit lang ni Yana sa Gio para umangat siya. Halata namang ginagamit niyang itsura niya at... Enough! Malamig ngunit matigas ang boses ni Lola. Tumahimik agad ang buong opisina. Nakakunot-noo siya habang tinititigan si Mariel. At ikaw naman palang may personal na motibo. Gio, bakit ba may ganito kang empleyado rito? Masyadong bitter. Tanggalin mo na yan. Oh, what? You can't be serious. Ako ang pinakamatagal sa marketing team. Ako ang... Exactly. Matagal ka na. Pero hanggang ngayon ang dala mo lang ay inggit at intriga. You're done here, Mariel. No! Sir Gio! Security, please escort her out. Kaagad naman na pumasok ang mga lalaking nakaitim at dinampot na si Mariel. Pagkalabas si Mariel ay tahimik pa rin si Yana. Halatang gulat pa rin sa lahat ng nangyari. Huwag kang mag-alala, iha. Marami talagang ganyan. Pero kung matatag kayo, kahit ilang Mariel pa yan, hindi kayo matitinag. Tumango si Yana. Ramdam na niya ang pagkalma ng kanyang dibdib. Starting today, no more hiding. Nakangiting sambit ni Gio habang akbay siya nito. Matapos ang maingay at tensyonadong pangyayari, tahimik na dinala ni Gio si Yana sa isang tagong bahagi ng opisina. Ang balcony sa likod ng boardroom. Maliit lang to. May 2 upuan at tanaw mula ron ng mga city lights na kumikislap sa gabi. Tahimik ang paligid. Malayo sa init ng diskusyon kanina ngunit pareho pa rin silang tila kinakabahan. Hindi pa man nagsisimula ang usapan, ramdam na ang bigat ng mga tanong na gusto nilang itanong. Pero walang lakas ng loob magsimula. Umupo si Yana bitbit ang iniabot na kape ni Gio. Hawak niya ito gamit ang 2 kamay. Tila nagpapainit ng damdaming hindi maipaliwanag. Medyo nanginginig pa nga ang mga daliri niya. Kaya't mas pinili niyang tumingin sa tasa kesa sa lalaking katabi niya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Mahina niyang bulong. Hindi man lang tumitingin kay Gio. Me too, sagot ni Gio. Nakasandig sa likod ng upuan habang nakatingala sa langit. Si Lola. That was unexpected. Akala ko talagang pagagalitan ako at ilalayo sa'yo. Napatawa si Yana. Bahagyang napailing. Tapos ang una niyang tanong, kailan ang kasal? Grabe yun. Lumingon si Gio. May bahid ng biro ang tinig. Baka dapat nating pag-usapan na. Napalingon si Yana. Gulat at may konting kaba sa mga mata. Ha? Seryoso ka ba? Umiling si Gio at ngumiti. Kidding. For now. Naghalo ang tawa at awkwardness sa ere. Sandali silang parehong natahimik. Pero hindi ito mabigat. May kung anong saya sa pagitan nila na hindi nila maipaliwanag. O baka ayaw pa nilang pangalanan. Salamat. Sambit ni Gio pagkatapos ng ilang sandali. Ngayon ay seryoso na ang tono. Sa pananatili, sa katapangan mo. Tumango si Yana. Mahina ngunit matatag. Hindi lang ikaw ang lumaban para sa akin, Gio. Lumaban din ako para sa sarili ko. Napatingin si Gio sa kanya. Hindi lang basta tingin, kung hindi yung puno ng respeto.
paghanga at higit sa lahat, damdamin. I'm proud of you. And if you'll let me, I want to stand beside you. Hindi bilang boss mo. Hindi agad sumagot si Niana, pero unti-unting sumilay ang isang ngiti sa labi niya. Yung ngiting hindi pilit, kundi totoo at puno ng emosyon. Wala ka ng sweldo dyan. Biro niya. Pilit tinatakpan ng kabang nadarama. Napangiti naman si Gio. Mas malalim ngayon ang titig niya. Basta't ikaw ang bonus. Okay lang kahit mawalan ng sweldo. Paano kung ang bonus ay baby? Bulong ni Niana. Halos hindi makatingin ng diretso kay Gio habang nakangiting kinakabahan. Biglang napatayo si Gio mula sa pagkakasandal at nanlalaki ang mga mata. Buntis ka? Napasinghal si Niana sabay hampas sa braso niya. Sira! Ilang linggo pa lang simula nung may nangyari sa atin, buntis agad. Hindi ba pwedeng magpaplano muna tayo? Napakamot sa batok si Gio. Pero halata ang pagkalito at kaba na mabilis ding napalitan ng ngiti. Akala ko kasi, na-excite lang ako. Pero teka, seryoso ka ba? Gusto mo ng baby? Umiling si Niana pero may malambing na ngiti sa labi. Hindi ko sinasabi ngayon. Sinasabi ko lang, kung sakali, one day, kung darating na tayo ron. Tumingin si Gio sa kanya. Mas malalim ngayon ang kanyang mga mata. Kung ikaw ang nanay, kahit 10 pa yan papayag ako. Pero syempre, plano muna. Kasal, bahay at isang golden retriever. Sabay banat ni Niana habang tumatawa. Napatawa rin si Gio. Oo nga, tapos ikaw ang maglalakad sa kanya kapag umuulan ha. Basta't ikaw ang maglalaba kapag nabasa ako. Sagot ni Niana sabay ngisi. Mas gusto ko yung paliguan ka kapag naulanan ka. Napatingin naman si Niana sa kanya. Kunwaring nakataas ang kilay pero hindi naman maitago ang pamumula ng kanyang pisngi. Puro ka namang kalokohan eh. Anya, pilit pinipigilan ng ngiting lumalabas sa labi. Ang ganda-ganda na ng usapan natin tapos biglang, honest lang ako. Sabay kindat ni Gio. Pilyo ang ngiti. Mas gusto kong ako magpapalit ng damit mo. Grabe ka na ha? Sabay takip ni Niana sa mukha niya. Nahihiyang natatawa. Bakit? Hinalikan ni Gio ang likod ng kamay niya. Banayad at puno ng lambing. Plano, di ba? Di isama na natin yung masaya. Umiling si Niana pero hindi mapigilang mapangiti ng malaki. Kung ganyan ka palagi, baka magka-baby nga tayo ng mas maaga pa sa plano. Di masaya. Sagot ni Gio habang dahang-dahang hinawakan ng pisngi niya. Basta ikaw, game ako sa lahat. Saka humalakhak ng tawa si Gio, habang si Niana naman ay namumulang pisngi. 5 buwan matapos ang opisyal na pag-amin ng relasyon nila Gio at Niana, naging bukang bibig sila sa buong kumpanya. May ilan pa ring chismosa pero karamihan ay kinikilig na lang sa tuwing makikitang sabay silang nagkakape sa pantry o kapag pinipilit ni Gio na business-related ang pagdalaw niya sa creative department. Kahit obvious naman na may dinadalaw lang siyang isa. Isang umaga, habang abala si Niana sa pag-aayos ng layout proposal, biglang sumulpot si Gio sa gilid niya na may dalang iced coffee at isang pirasong sticky note. Need caffeine and love. Sabi ng note. Napairap si Niana pero hindi maitago ang ngiti. CEO ka pa rin ba? O naging intern mo na yung sarili mo? CEO. Chief Emotional Offender. Sagot ni Gio habang tumatawa. Tila ba sanay na ang buong departamento. Sumisigaw ang new art director na si Darwin. Okay guys, Niana and Gio moment again. Time check, 9:42 a.m. Pumalakpak pa ang buong team habang nagkatinginan ng dalawa. Namula si Niana pero game na rin sa biro. Makalipas ang ilang araw, naganap ang company anniversary party. Doon sa harap ng lahat ng empleyado. At syempre, si Lola Sefira na todo eye roll pa rin pero nakahandang mag-selfie.
Lumuhod si Gio sa harap ni Niana hawak ang singsing. Hindi ito dahil boss mo ko. Hindi rin dahil pinagtanggol kita. Kung hindi dahil gusto kong sa bawat gising ko, ikaw ang kasama ko. Sa kape, sa kwento, sa layout deadlines, at sa buong buhay ko. Tumili na ang buong opisina. Umiiyak si Niana pero tumatawa sa gitna ng iyak. Gio, ang cheesy mo. So, yes na yan? Tanong ni Gio. Yes na. Bago ka pa magpatawag ng emergency board meeting para sa proposal mo. At doon, sa pagitan ng tili ng mga office mates, selfie ng lola ni Gio at nag-uunahang story sa IG ay masayang nagyakapan ng dalawa. Wait lang. Napangiwi si Niana hawak ang tiyan. Parang biglang naumay. Nagulat naman ang lahat. Tumahimik ang venue. Lumapit si Lola Sefira. Kunot noo. Hindi kaya buntis ka? Tanong ni Lola sabay kuha ng selfie habang naka-wow post. Sa gitna ng hiyawan at muling pagbukas ng party lights, nawala ang kulay sa mukha ni Gio. Buntis? Halos sabay-sabay nilang sambit ni Niana. Napahawak sa noo si Niana habang ang lahat ng office mates ay unti-unting lumapit. Parang audience sa teleserye. Guys, baka naman hyperacidity lang to o naumay ako sa overly sweet speech ni Gio. Pilit ang tawa ni Niana pero may kaba sa boses niya. Lumapit si Gio. Hawak ang likod niya ngunit parang siya pang nangihina. Wait lang, kailan ka pa ba huling dinatnan? Ha? Gio? Ngayon mo pa talaga itatanong sa akin yan? Nakakahiya naman. Para na rin tong emergency HR concern, Sisi. Singit ni Angela. Ang HR manager na siyang nakaklose na rin niya. Biglay nagkaroon ng ingay sa paligid. Positive na ba? Nag-glow ka rin kasi lately eh. Teka. Magkakaroon na ng tagapagmana si Sir Gio? Si Lola Sefira naman ay biglang naglabas ng maliit na paper bag mula sa designer handbag niya. Oh ayan, may dala akong pregnancy test kit. Ako nang nag-adjust para sa inyong dalawa. Lola! Sabay nilang sabing magkasing tunog ng panik at hiyaw. What? Tila parang wala lang reaksyon na tanong ng matanda. Kahit si Niana ay natawa sa gitna ng gulat. Bakit ka po may pregnancy test kang dala, Lola? Halos pagpipigil niyang tawa. Girl Scout ako dati. Laging handa. At isa pa, binabantayan kita eh. So I'm hoping na it's positive. Sagot ni Lola Sefira. Sabay wink sa camera. Wala nang nagawa pa si Niana at tinanggap nito ang maliit na paper bag. Saka nagtungo sa ladies' room. A few minutes later, tahimik lang si Niana nakaupo habang hawak ang kit. Sa labas ng pintuan, naroroon si Gio, nakasandal sa dingding at hinihintay ang resulta. Halos rinig niya pa ang tibok ng puso niya. Gio? Tawag ni Niana mula sa loob. Bakit? Baka may kailangan na tayong planuhin, hindi lang kasal. Nanlaki ang mata ni Gio at napaupo sa sahig. Hindi pa ako ready pero excited ako. I'm gonna be a father. Paglabas ni Niana, bit-bit niyang test kit. Si Gio naman, tumayo agad, parang sundalong tinawag ng commander. Niana bit her lip. Gio, love, positive. At doon ang lahat ay bumati sa kanila. Habang si Lola Sefira ay umikot at sumigaw. Sa wakas, magiging lola na ako ulit. Mabilis naman na niyakap ni Gio si Niana ng mahigpit sabay bulong. Mahal na mahal kita, Niana. At mahal na mahal ko rin ang baby natin. Aalagaan ko kayo until my last breath. Sabay hawak ni Gio sa tiyan ni Niana na animoy nakikita niya ito. Mahal ka rin namin ni baby at sigurado ako na magiging best daddy ka. Nakangiting tugon ni Niana bago siilin ni Gio ng halik ang labi niya. Makikita natin ang tunay na pagmamahal ay may kasamang respeto, tiyaga at pagtanggap.
Hindi kailangang perpekto ang dalawang tao para magkatuluyan. Ang mahalaga ay totoo ang nararamdaman at handang ipaglaban ito sa kabila ng mga hadlang. Wakas!